Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,360 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all at malapit na tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin today ay balik po tayo dyan sa Maynila. Okay, ang programa po natin, pinamagatan po nating Isko o Malagwa na, 72% voting preference sa PhilData Trends, 86% naman sa Okta, sigurado ng balik Maynila. Okay. Ay nako, alam niyo po ba, araw-araw ng paninira kay Yorme Isko Moreno dahil hindi po talaga matanggap ni Mayora Hani Lacuna na hindi siya ang pangalawa kundi pangatlo. Nakakatuwa at nakakatawa dahil iba't ibang mga paninira tungkol sa utang na yan. Sino ba naman ang walang utang, di po ba? Pero ang mahalaga, umutang ka pero good debt, hindi siya bad debt. Hindi siya pinaggasta lang sa kung saan-saan, ayuda, ganyan. Meron po tayong nakikita, may infrastruktura po, may pabahay, may health center, mayroong skate center, etc. So maliwanag po na si Yorme lang po ang may resibo sa lahat po ng mayor dito sa buong Pilipinas. Ewan ko po sa ibang lugar, pero dito po sa Metro Manila, as far as I know, ay siya lang po ang merong mga resibo. Okay? Paano ba yan? Nag-ano pa nga si Mayora Hani Lacuna. Alam niyo po ba, yung HKPH na survey, ngayon ko nga lang po narinig yun eh. Bakit po gano'n? Hindi po ba? Tignan mo grabe ang pinalon ng mga survey na ito sa mga survey ng SWS, Okta Research, sobrang talon talaga, no? From single digit biglang nag 35%, something na gano'n. Tapos biglang bumaba naman si Yorme Isko Moreno. So parang nagkakaano lang, 15-6%. So parang ang pinapalabas ni Mayora Hani Lacuna dito, na kaya pa, fluid pa, pwede pa, 'di ba? O baka biglang during the campaign period, biglang konti na lang. Tapos, talagang half of the campaign period ay lamang na si Mayora Hani Lacuna at pagdating bago eleksyon ay sobrang lamang na. Baliktad na ngayon. Ay, yari kayo. Yari tayo niyan pag ganyan ang gagawin ni Mayora Hani Lacuna. Pero sana, wag mo namang gawin yon. Makinig ka naman sa kagustuhan ng mga tao dahil wala naman talagang halos ginawa dyan sa Maynila. Napabayaan. Mga ospital hindi napabuksan, ay yung mga skating na yan, yung mga parke na yan, yung mga ilaw na yan, wifi na yan, mga daan na yan, hindi po napagpatuloy ni Mayora Hani Lacuna. Kinumpirma ng dalawang political survey ang hindi mapipigilang pagbabalik talaga ni dating Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso dyan sa Manila City Hall. Ayon sa resulta ng survey ng Okta Research at PhilData Trends, nagpapakita ng posibilidad na mananalo si Yorme Isko bunga ng malalaking tiwala sa kanya ng mga botante ng Maynila. Sa ulat ng PhilData Trends, lumitaw na nakakuha si Isko ng 72.1% of voter preference sa buong Maynila ayon sa isinasagawang survey mula Enero 2 hanggang Enero 7. No? Nasa likod ni Yorme si Sam Versosa. Tingnan mo. Tama, no? Na kumubra lamang ng 13.5% habang si incumbent Mayor Hani Lacuna ay kumabig lamang ng 12.3%. Kulelat si Raymond Bagaching na nakuhang 1.4%. Ayon sa PhilData, maliwanag na ipinapakita ng survey na malawak na suporta ng mga botante kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. Mas mataas naman ang suporta na nakuha ni Yorme Isko Moreno sa survey ng Okta Research na nagrehistro ng 86% ng mga botante na siyang ibalik sa Manila City Hall habang si Mayora Hani Lacuna naman ay ang incumbent ay nakakuha ng 8% lamang ang nakuhang tiwala ng mga botante sa buong Maynila. Biruin mo yon? Nagrehistro si Yorme Isko ng malalakas na suporta sa 1st District na nasungkit
na 79% at 77% sa 2nd District. Kahit sa 5th District na maigpitan ang labanan, malaki ang agwat ng Moreno na nakuhang 67% nakumpara sa karera. Pinakain ng alikabok sina Versosa at Lacuna na nasungkit na 15% at nalublob sa putik si Lacuna sa nakuhang 9%. Nako, ipinakita ng dalawang survey na hindi tumatalab sa mga botante ang kahit anong pakulo at maituturing na ito ay nadidismayang paghatol sa di mapagkakatiwalang pamamahala ni Mayora Hani Lacuna sa lungsod ng Maynila. Sa kabila na si Lacuna ang nakaupo sa City Hall ay nananatiling nakaukit sa mga residente ang kamangha-mangha at mahirap na mapantayang pagsisilbi ni Yorme Isko Moreno nung siya ang alkalde ng Maynila. Malinaw ayon sa survey ng PhilData at Okta at ng iba pang katulad na survey ng Social Weather Station SWS ng Pulse Asia na mananalo talaga si Yorme Isko Moreno sa eleksyon at tatabunan ng daang-daang libong boto ang mga katunggali sina Versosa at Lacuna. Biruin mo yun? Ito na nga po, talagang, dyan lang po tayo sa HKP, medyo nagdududa. Hindi naman po dahil maliit lang yung lamang, pero in comparison, no, SWS, Okta Research, Pulse Asia, PhilData, DZRH pa yata, nag-survey dyan, ilalabas sa mga darating na panahon. Pero, kitang-kita mo naman sa mga major server firms ay talaga namang makikita mo na lamang si Yorme Isko Moreno. Tayo bigla pong may lumabas na isang survey firm na ngayon lang natin narinig at medyo dikit na siya kay Yorme Isko Moreno. Hindi po makatarungan, kumbaga. Alam niyo po ba na si Yorme Isko Moreno ay siya lang po ang may resibo. Sabi ko nga, kahit na maghapon, magdamag tayo mag-uusap dito, talagang hindi natin matatapos sa mga proyekto. Pero ito unang-unang araw pa lang ni Yorme Isko Moreno, noong 2019, ay nakita na natin itong kumilos. Talaga namang kitang-kita mo ang pagka-agresibo na talagang gusto niya linisin ang dugyot na Maynila. Pero pagkatapos ng termino niya, talagang naging dugyot na ulit ang Maynila. Kaya nga naman, si Yorme Isko Moreno, imbes na tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ay talagang nagpursige po siya na tumakbo bilang mayor ng Maynila dahil nga po sa kadugyutan ng mga paligid dyan sa lungsod ng Maynila. Naku po talaga. Sobrang naku po. Tingnan mo naman, nung panahon ni Yorme Isko Moreno, ang ospital ay talaga napaka-world class. Sabi nga niya, pwede mong ikumpara ito sa Makati Medical Center. Pangalawa, yung mga pailaw dyan sa Espanya, pailaw dyan sa Pedro Hill, at saka sa Pagos, at kung saan lugar pa. Maliwanag. Talagang prevention is the key. Di ba? Pangatlo, yung mga parke. Diyan na lang sa City Hall. Ganda ng parke dyan, di ba? Ngayon, punta kayo ngayon dyan sa City Hall, sa tabi ng City Hall, sa Bonifacio, sa Intramuros. Kitang-kita nyo ang kadugyutan. Lalong-lalo pa sa iba't ibang malalayong lugar ng Maynila na hindi naaabot ng serbisyo ng lungsod ng Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.